Dapat sunugin ang mga aklat. Kung sino man ang nahuling bumasa ng aklat, ilibing siya kahit buhay pa siya. Teka, may naisip ako. Kailangan kong mabuhay ng walang hanggan. Kailangan kong mag-isip. Alam ko na, dapat hanapin ng mga kaibigan ko ang bundok Penglay, yung mahiwagang bundok. Iyong kamahalan, subukan mo nga itong gayumang may asoge. Salamat, Shofo. May sabihin pala ako sa iyo. Takot ka bang lumayag sa barko? Ako? Hindi ako natatakot, Emperador Chen. Kapag ganyan, hanapin mo nga ang bundok Penglay o ang eliksir ng buhay. Takot ako mamatay eh. Tapos parang hindi naman umepekto ang mga gayuma mo. Ano? Ako ang mag-isa? Hindi pwede. Tatanggihan kita, Emperador. Wala akong sinabi na ikaw ang mag-isa. Sa totoo lang, may mga kasama ka. 3,000 birheng lalaki at babae. Wow! Oh my gosh! Sige, sa susunod na linggo, bigyan kita ng maraming barko at yung mga batang birhen ng kasama mo. Huwag kang mabasa ng aklat, okay? Okay. Alam mo ba si Emperador Qin, ayoko sa kanya kasi dahil sa kanya namatay ang ama ko habang ginawa niyang dakilang pader. Shh! Baka marinig ka niya. Imposible yan, nakatira ang mayabang na yun sa kanyang palasyo. Takot mamatay yun. Sinong mayabang? Ako na ba ang mayabang? Kung hindi dahil sa akin, wala kayong sistemang panunulat. Buisit ka, ha? Ilibing ka ngayong Sabado. Wag! Lunes na. Shofo, nandito na ang 60 barko mo. Wow, Emperador Qin. At nasaan ang mga birhen? Ikaw! Bakit ako? Biro lang. Nandito sila. Hello, kami ang mga birhen. Grabe, ang cute naman. Marami pa, 3,000. Sige, hanapin na ninyo ang gayumang makapagbigay ng buhay walang hanggan. At umalis na silang lahat, pero wala pa rin silang makitang bundok. Naiinip na ang mga kasama niya. Pero alam mo sino rin ang naiinip? Si Emperor Qin Shi Huangdi. Galit na talaga siya. Umiinom siya palagi ng asoge kasi akala ng mga kasama niya na eliksir yun at tanga din siya kasi naniniwala din siya. Nakakalason ito, nakakasira ng mga mahalagang bahagi ng katawan. Hay nako. Isang araw, bumalik na sa wakas si Shofo. Iyong kamahalan, may isang halimaw sa dagat. Kailangan namin ng mamamana para patayin yung nakaharang na halimaw. Walang problema, maraming mamamana dito. Samahan kanila at kapag makita mo na ang bundok Penglay, ibigay mo sa akin ang eliksir ng buhay na galing doon. Sige, salamat iyong kamahalan. Nandito pa rin ang mga birhen, pero gusto ng ibang maiwan dito. Hindi pwede. Ito na ang huling paglalayag ni Shofo. Hindi na siya nakauwi. May nagsabi baka namatay siya sa bagyo. May nagsabi din na pumunta siya at ang mga kasama niya sa Japan at idiniklara niya na siya ang hari ng Japan at sinabi din niya ang Mount Fuji ang bundok Penglay. Ngunit sa China, bumisita si Emperador Qin Shi Huangdi sa silangang China kung saan siya nagkasakit. Natatakot siya na baka mamatay na siya. Kaibigan, takot ako sa kamatayan. Kung saan nabantayin ako ng aking hugbong terakota sa mausoleum ko kapag patay na ako. Naku po, patay na siya. Shh! Huwag kang maingay. Dapat hindi nila malaman nito. Kasi baka magkaroon ng rebellion at hindi maganda ang mga rebellion.